Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Salik po kayo at samahan niyo po ako at titingin lang po tayo sa mga pets dito, mga reptiles dito sa Finos Rainforest. At ito po ay wala po ako kasing nakuhang pang video. Kaya ito muna yung ating ipakita sa inyo mga iba't ibang mga reptiles. Dito po na binibenta po nila sa pet shop nakatapat ng aming clinic. So, pabilisang video lang po ito mga masters at I hope na ma-refresh din yung inyong mga minds sa mga different creatures. Siyempre, ginawa po ito ni Lord at amazing po sila dahil sa karami-daming mga creatures po dito sa ating mundo ay may mga distinct po sila ng mga characteristics. Naman ang rat snake sa mga hindi ako mahilig sa ahas, no, pero syempre dadaanan lang po natin ito kasi marami ding dito, alam nyo ba, maraming mga babae dito ang bumibili ng mga ahas. Kung minsan ay kausap po yung may-ari, may mga bata at saka yung mga matatanda rin mga babae bumibili po ng mga feeds ng mga ahas para mga daga. Yun yung binibili po nila. Kung minsan ay 5 daga. Kasi 6 din yung kanilang mga ahas. Ito po mga masters, yun nyo. Ang daming mga annals ata ito, diba? So, hindi ko to po, whiptail, lizard, marbled lizard. So, hindi ko naman, mga common po yan dito sa El Paso. Ito, ang ganda nito. Ganda ng kulay niya, no? Gray na gray po yan. Pangalan niya ay Zero Iguana. Gray Zero. Mahal na mahal, $350. Gray Zero. Kasi yung kulay niya ay super gray po yan. Ayan yung mahaba yung buntot nila. Diba? At din yung mga crickets, din yung mga kinakain nila dito, crickets. Kung minsan po ay ayan, crickets talaga yung nila. Ito naman, ahas naman po ito mga masters. So sa buong buhay ko po, hindi po ako nag-alaga ng ahas. Aalagaan ko yung iba. Ito, kawawa yung mga pinkies. Ano yan, mga bagong panganak po yan ng mga daga. Ribbon snake. Mga bagong panganak po yan ng mga daga, mga masters. Pinapakain po nila dyan. Pinkies, tawag dyan. So, syempre, itong tortoise, diba? Ang laki-laki naman ito. Red-footed tortoise, $400 po yan, mga masters. At matagal-tagal na po yung ilang taon na ata yan. Usually po ay iniiwan po yan ng mga may-ari kasi hindi na nila kaya or umalis na yung mga anak nila. Sa trabaho po, ay lumaki na yung mga anak nila, kaya hindi na nila kayang alagaan. Ito naman ay, tingnan nyo, Pac-Man po yan, green na Pac-Man. Yung si Manny Pacquiao. Diba? Nakalaro na kayo ng Pac-Man na game sa computer. Yan. Ito po ang pinanggalingan ng Pac-Man na character. Hermit Frog. Tingnan natin ito, yung Hermit Frog. Nasa loob po yung Hermit Crab pala. Frog. Nasa loob po yung crab na yan. Tingnan mo, very feisty po siya. Grabe siya, Grabe siya, yung kanyang buntot. Hindi hindi po hinahawakan yan, pero may mga technique po yan. Kung minsan po ay gutom na gutom po yan, o kung minsan po ay takot po sila sa tao. Ang iba dyan ay bagong lagay lang po yan dyan sa kanilang lalagyanan. Kaya parang ganyan po sila. At nag-a-attack po sila. Pag nanapitan mo yan, atakihin ka niyan, mga masters. At yung mga binibenta po nila mga pets po dito, mga ay non-venomous naman po. May mga ngipin lang po, may mga fangs lang po sila at bite, kanila, syempre masakit din. Pero hindi siya venomous. Itong cute-cute naman ng ahas na to, tingnan mo. Diba? Ang ganda ng kulay niya. Tsaka yung kanyang ulo parang laruan lang. Tingnan mo. Nagpahawak po ako sa nag-assist po dyan kasi binibidyohan niya. Naglilinis po siya. Tingnan mo, hindi siya takot to. Babae po yan yung nila. Noon, matagal na po, wala na po siya ngayon dyan sa wala na po siya dyan ngayon. Hindi na po siya nagtatrabaho sa pet shop.
So bago naman yung kanilang bago ng kanilang worker dyan ngayon. So ito naman po ay bearded dragon na naman po ito. Ayun. At naka yan, parang Jurassic Park yung nila. Yun yung parang dragon talaga. Mo yung ulo niya. 'Di ba? Bumubukas ata yung kanyang beard pag pag takot po sila, parang yung parang dinosaur, parang dragon talaga sa movie. Yan itsura niya. Kaya yung pangalan niya. Ang cute naman ng bunny, rabbit. Oh, alam niyo ba mga masters, meron po akong sariling rabbit tree sa Iloilo. Kaya yung aking pinsan yung nag-aalaga ng mga rabbits ko. At hindi ko po na-update ngayon kung ano na yung kalagayan ng aking mga rabbits. Kasi hindi po naging successful yung aming pag-breed. Kasi po ay, ayun, hindi ko lang alam kung ilan na po mga rabbits ko doon. Pero I think ay marami-rami pa naman. Pero hindi po mga malaking rabbits din yung binili namin. Yung mga nagpa-breed din kami. Ito po palaka naman mga masters. Yun nyo. Dito may bumibili din yan. Sa Pilipinas po ay yan. Hindi na, dito may nag-aalaga yan. Pet po yan dito mga masters. Yun nyo. Palaka lang yan. Pero dito ay binibili din yan. So ito naman ay Veil Chameleon mga masters. At hindi pala totoo na umiiba yung kulay po nila. Ngayon po ay medyo stress po siya. Kaya medyo black yung color niya or gray yung color niya. So, usually pinkish at yellowish at medyo mapula-pula lang po yung kulay nila. Yun lang po. Hindi po totoo na nagko-camouflage po sila. Alright, so ang ganda niya, no? Ngayon po, medyo stress lang po siya, kaya ganyan kulay niya. Yan lang po yung mga kulay po nila. Pero hindi siya nagko-camouflage sa environment. Ito po, alam niyo ba kung ano yan? Palaka po yan mga masters. African Clawed Frog. $25. Imagine niyo Nakakita na ba kayo ng ganyang pasing palaka? Parang may muscles, oh. Ayun, maskulado. At syempre ito naman yung cute, super cute na tortoise. Or super cute po niya, no? Kumakain po yan ng feeds. Kaya po ay may pagkain po yung kanyang bunganga, kanyang bibig. So yan mga masters, yun yung cute niya. Naghahanap po yan ng kakainin pa. Salkato tortoise. So, marami yan sila dyan. Yan mo. Diba? Meron ako mga shorts na yan sila. Nag-exercise. At marami din yung nagpanood. Yung music ko po ay Yoyoy Villamy na mag-exercise tayo tuwing umaga. Sila, ang dami nila. Pero kinabukasan po mga masters, pagbalik ko, 4 na lang yung natira. 3 yata yung nabili dyan. Yung araw na yan, nung binili ko yan, nang binidyuhan ko yan mga masters. At yung iba po dyan ay less than a year, yung iba po dyan ay 2 years old. Kaya yung iba may malaki, may maliit. Ito po ay another bearded dragon naman. At ako sanay po ako mag-alaga ng bearded dragon. Kasi nung yung best friend ko na taga California, si Mike, ay ako po yung taga-pag-alaga ng kanyang mga bearded dragons noon, nung nandun ako sa kanya. So, hindi ako takot sa mga ganyan. Naghahawak ako. Pinapakain ko po sila ng mga iba't ibang mga mga insekto. O, tingnan nyo yung albino na red ear slider. Tutulog po yan kasi mainit po yun sa taas. Yung basking light po niya ay nasa taas po. At kaya relaxing po sa kanya. And dito naman sa baba ay meron naman isa namang klaseng yun, ang red neck, side neck. Side neck ata ito, turtle. Side neck turtle po yan. Pag ginawakan mo yan, nasa gilid yung kanyang ulo, yung ulo niya. Di ba mga masters, di ba? How beautiful the God's creation are. Iba't iba yung mga hugis, iba't ibang mga species. Di ba? So, grabe talaga ng wonder ng ating creation. Ito po, meron silang blue. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Parang lobster, pero blue po yan. Ayun, hindi pa rin nabili yan. Murang-mura lang po yan mga masters. Pero syempre saltwater freshwater po yan. Pero nagmo-molting po yan. So lumalabas po siya sa kanyang katawan. Diba? Tingnan nyo lang sa mga crabs at saka mga shrimps at prawns.
lobsters ay nagmo-molting po sila. Sa YouTube, tingnan nyo po. At lumalabas po sila, nag-change yung skin nila, yung kanilang outer shell. At very, very amazing po ang creation na yan. So every few months ay lumalabas po sila sa kanilang katawan at nagbabago yung skin nila, shell. Ito po ang green iguana. Ito po si G natin nung maliit pa. Ito po yung itsura ng G natin. Ayan ang kukulit nila. Ang kukulit po nila, tumatakbo-takbo po sila, hindi ko sila matagpuan. Ayun siya, at tatakbo na naman yan. Alright mga masters, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat talaga sa inyong love and support. At syempre, huwag kalimutan ng All About G, the Green Iguana, every 6 a.m. Philippine time. Kita-kits tayo. God is great. Yahoo!